Hey guys! Welcome back again to my channel. So sa video na to, pag-uusapan natin walang iba kundi ang Samsung Galaxy S23 FE. Kung isa ka sa mga napapaisip, bumili, and undecided to buy the Galaxy S23 FE ng Samsung, well, this video will help you to decide para mag-purchase nitong smartphone na to. Magkano nga ba itong Galaxy S23 FE? So may dalawa kayong variant na pwedeng pagpilian. Andiyan ang 8GB RAM with 128GB internal for 36,990. Meron din isang variant, yung 8GB RAM plus 256GB internal for 39,990 pesos. So may mga promo din naman ang Samsung, especially sa online. So bahala na po kayong mag-explore or you can visit naman sa mga physical stores ng Samsung. So, nag-offer naman sila dyan ng mga promotions like credit card, token, freebies, and so on. So, hindi ko kabisado yung mga promotions nila, but then, alam ko si Samsung, galante siya pagdating sa mga promos and freebies. So, bahala na kayo mag-explore kahit saan kayo bumili. Unahin na natin guys, isa sa mga reason to purchase this smartphone is that premium design. Alam naman natin na pagdating sa mga smartphone ng Samsung, ang S-Series ang isa sa may pinakamagandang design sa market. Kaya naman, hindi talaga ni Samsung tinipid itong S23 FE. So, dito pwede mong ma-enjoy yung tinatawag na truly premium design ng isang flagship smartphone ng Samsung. At hindi lang yun hindi lang sa design itself, no? So, even the durability na meron sa smartphone na to is given po. So, kung mapapansin niyo guys, pagdating sa camera design niya, no? Perfect siya for the flagship grade camera technology. Hindi lang yon, even sa materials na ginamit, hindi ka lugi. Imagine, equipped tong smartphone na to ng premium metal finishing. So, gumamit ang Samsung dito ng metal frame which is the aluminum, no? And hindi lang yon. Pagdating dun sa pinaka-glass. So, isa rin sa mga ginamit ng Samsung dito, yung pinakamatibay na glass sa market, which is the Corning Gorilla Glass 5. So, nothing to worry ka para sa mga minimal scratches, no? So, kahit na medyo nilalagay mo lang sa bulsa, so hindi ka mag-worry na basta-basta siya magagasgasan like katabi yung susi or barya or you accidentally drop the device. So, hindi ka mag-worry na basta-basta mababasag, no? At hindi lang yon, mapapansin nyo rin sa kanya, guys, smaller na rin yung pinaka-camera hole niya, no? Yung camera niya sa harap, kung mapapansin niyo, maliit na lang yung bilog. So, isa yan sa mga nakakadagdag ng premiumness nitong smartphone na to. And in addition for the durability, nothing to worry kasi itong smartphone na to ng Samsung, kagaya ng mga S23 series, naka-water and dust resistant din siya. Ibig sabihin, meron siyang IP rating na IP68. So, nothing to worry kahit na mailubog mo sa water for 30 minutes up to 1.5 meters, no? So, example, nabitawan mo accidentally, nalaglag sa pool or something like nabutan ka ng ulan. So, at least hindi ka mag-worry sa smartphone na to, no? So, dyan palang panalo ka na. Isa rin sa mga pinag-uusapan sa smartphone na to ng Samsung is yung mga kulay na inirelease sa market. Though hindi siya lahat available sa Philippine market, but again, talaga namang hindi ni Samsung pinabayaan. Talagang sumasabay siya sa mga modern and fresh color na kulay ng smartphone today sa market. So, kung gusto mo ng medyo neutral, andyan yung graphite. Kung gusto mo naman medyo futuristic yung kulay, andyan yung mint. Kung gusto mo naman ng medyo mystical color, andyan yung purple. Kung gusto mo naman ng medyo, alam mo yun, medyo calm lang yung kulay, andyan yung cream. Also, since pwede kayo mag-purchase through online ng mga smartphone devices, available din sa kanila sa online exclusive yung Indigo and the tangerine color. Ayan. So, again, hindi ko sinasabing lahat yan pwede nating ma-purchase sa Philippine market. But, again, lahat po yung kulay na yan is available for the Galaxy S23 FE. So, bahala na po kayo kung saan kayo bibili. Ano? Isa rin sa pinag-uusapan for this smartphone is that yung flagship camera niya. So, nasa level siya ng S-Series. Though, fan edition siya, pero hindi ito tinipid. Ibig sabihin, if you want to experience a flagship camera technology, so pwede mong ma-enjoy dito sa smartphone na to. So by the way guys, sa rear camera ng Galaxy S23 FE, so meron tong tatlong camera sa likod. So yun nasa taas, that's ultra wide. So meron tong 12 megapixel fixed focus with 2.2 aperture. Umaabot to ng 123 degrees. Ibig sabihin, kapag magtitake ka ng mga magagandang sceneries, hindi mo kailangan pang mag-adjust, no? Yung camera na niya yung nag-adjust.
Next is the main camera. So, meron tong 50 megapixel with optical image stabilization. So, it means that pwede ka na mag-take ng mga high-resolution photo and at the same time, kahit na medyo shaky yung kamay mo, hindi ka mag-worry na mag-blurred yung image. At hindi lang yun, naka-dual pixel technology na rin to. So, it means that mas mabilis na rin siya mag-focus sa mga subject. And also, they have the 1.8 aperture. So, pwede mo na ma-enjoy dito yung mga nightography, yung magtitake ka ng mga photos, even at low light condition. So, hindi ka dito guys mabibitin. Para kang kumagamit talaga dito ng mga S23 series. At yung pangatlong camera niya, pagdating sa likod, the telephoto lens. Isa to sa pinaka-favorite ko na camera niya. So, ito yung may 3 times optical zoom. Alright? So, ang ginagawa nito guys, kaya niya mag-provide ng high quality image up to 3 times zoom. So, imagine that, sa flagship lang most likely ito. But then, nasa fan edition din po ito ng Samsung. At hindi lang yun 8 megapixel to, itong sa telephoto lens na to, may OIS and PDAP technology na rin. Para kahit na medyo moving yung subject, alam mo yun, hindi ka mag-worry na mag-blurred yung image. So, ganun ka-advanced din po ang technology ng camera niya pagdating sa rear. And kung mahilig ka naman mag-take ng mga selfie, so yung front camera nito is meron naman pong 10 megapixel fixed focus with 2.4 aperture. So, enough na po yan for you to take a high-resolution selfie and a brighter selfie even at low light condition. At hindi lang yun guys, isa rin syempre sa pinagmamalaki ng Samsung dito is available din sa kanya yung mga features like yung mga nasa flagship, andyan yung mga tinatawag na single take, ayan, yung mga pro videos and pro mode sa photo, meron siya. Also, the director's view. Ayan. So, meron din siya ng mga ganong features. So, most likely, mga nasa flagship lang yan. Punta naman tayo ngayon sa performance. Kung hanap mo ay smartphone na flagship-like yung performance and ayaw mo magpakawala ng pang-flagship na budget, well, pwede mo i-consider talaga ang Galaxy S23 FE. So, nothing to worry kasi hindi ni Samsung tinipid pagdating sa performance ng smartphone na to. So, equipped to ng Exynos 2200. So, ano ang aasahan natin na performance for this processor? So, ang Exynos 2200 ay naka 4 nanometer na po ito. So, asahan natin na powerful yung performance but hindi magsasacrifice yung battery, no? So, 4 nanometer guys is isa yan po sa pinaka magandang technology sa processor today sa market. So, ibig sabihin, less battery consumption but powerful yung performance. So, hindi lang yon, ang maganda rin for the Exynos 2200. So, kilala tong processor na to pagdating sa mataas na graphics. So, pwede mo na ditong ma-enjoy yung mga matataas na games, matataas na graphics na laro. So, dahil dyan, so may kita natin guys yung performance, lifelike realistic graphics talaga. Parang alam mo yun, gumagamit ka rin talaga ng mga flagship devices sa Galaxy S23 FE. At hindi lang yon, pwede mo na rin ma-enjoy dito guys sa display niya, no? Yung 6.4 inches display na naka Full HD+. And pagdating sa display na ginamit, naka-dynamic AMOLED 2 times. So, yung dynamic AMOLED 2 times na guys, na ginamit dito, is one of the advanced technology pagdating sa display. So, anong advantage nito? So, mas brighter yung display. So, ibig sabihin, kahit na nasa labas ka, example, nasa outdoor ka, gumagamit ka ng phone, hindi mo kailangan takpan yung pinaka-screen, nakikita mo pa rin. Also, they have the adaptive 120Hz display. So, they automatically adapt guys, depende sa kailangan mo. Yung refresh rate nito, no? So, example, nagte-text ka lang. So, mga nasa 60 Hz lang yun. Example, nag-aano ka lang, nagbabasa ka lang ng mga e-book. Example, ganun. So, nasa 60 Hz lang yan or 70 Hz. Mga ganun, no? So, if naglaro ka bigla, so they switch into the maximum refresh rate. Example, 120 Hz yung kailangan ng application mo. So, yun yung ibibigay niya. So, ang advantage ng adaptive refresh rate, less battery consumption. Kasi syempre, kung ano lang yung kailangan ng display, yun lang po yung ibinibigay niya. Also, meron din to yung mga vision booster na pwede mong i-activate para they automatically adjust depending on the lighting condition. So, example, na-detect niya sobrang liwanag ng location.
So, para makita mo yung display, so nag-a-adjust siya. Na-detect niya na medyo madilim yung location mo. So, nag-a-adjust siya para syempre, mas matipid sa battery and at the same time, hindi masakit sa mata. So, sabayan pa yan ng eye comfort shield para nga naman nakokontrol yung blue light na napoproduce ng mismong screen. So, ang advantage niyan, nare-reduce yung eye strain even ginagamit natin ng gabi yung smartphone. And idagdag mo na rin guys sa performance, pwede mong ma-enjoy ang 4,500 mAh ng Galaxy S23 FE can last up to 22 hours. Depending yan. Kung example, nanonood ka ng mga videos, mga ganon, mga typical usage ng smartphone. Isa sa pinagmamalaki ng Samsung dito, yung 4,500 mAh, pag nalobat ka, hindi mo kailangan mag-antay na matagal. 50% of charge, antayin mo lang yan 30 minutes. Diba? So, ganon siya kabilis. So, capable siya for the super fast charging technology. Also guys, capable din to for the fast wireless charging 2.0. So, it means that pwede mo na siyang i-charge wirelessly. So, ang maganda dyan, yung mas latest pa na version ng wireless charging ang capable for the Galaxy S23 FE. Meron din siyang wireless power share para kapag like for example, yung mga kaibigan mo na capable for the wireless share din. So, pwede mong i-share sa kanila yung battery or vice versa. Pwede ka sa kanila makicharge. So, i-activate mo lang yung wireless power share. So, ganun ka-advance ang Galaxy S23 FE na pwede mong ma-enjoy for 36,990 or yung mas mataas na variant na 39,990. I hope nakatulong ako sa inyo for you to decide if you want to purchase the Galaxy S23 FE ng Samsung. Thank you!